Good evening po sa ating lahat. Parang ang hina. Magandang gabi po. Good evening. Yes, po yung nagpapasalamat sa isang pagkakataong muli na pinagkaloob sa atin ng ating po Panginoon Diyos na magkasama-sama upang tayo po ay magbalik ng papuri at pagsamba sa ating pong Panginoon Diyos. Isang magandang gabi sa bawat isa, sa lahat po na nandito sa ating pong church auditorium, maging sa lahat ng ating pong mga kapatiran na nasa online. Good evening po sa inyong lahat. At sa ating pong mahal na Bishop, I think it's good morning sa area po ng London, kung di tayo nagkakamali or pa-afternoon na yan. Okay? So, at sa lahat po ng naririto, kung may bisita po tayo later on, so we will recognize you. At anyayahan ko na po ang bawat isang tumayo. Tayo po idadako na po sa ating pong panawagan sa pagsamba. Ating pong bigkasin ng sabay-sabay ang nakasaad po sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, Talata 1. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa payag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din tayong lahat. Sasambahin kong Diyos, Espiritu at katotohanan, sasambahin kong Diyos ng may malinis na puso at kalooban, sasambahin kong Diyos sa pagpuri at awitan, sasambahin kong Diyos ng may mataas na paggalang, sasambahin kong Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan, sasambahin kong Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Manalangin po tayo. Panginoon, dakilang Diyos, muli salamat po sa pag-iingat, Panginoon, sa buong maghapon. Alam ko, Panginoon, sa maulang panahong ito, salamat sapagkat nandun yung inyong proteksyon. Nandun din ang inyong pagpapala, Panginoon. At kaya naman po, Panginoon, nagpapasalamat kami sa pag-iingat at didinako nyo kami, Panginoon, sa aming pong bahay-sambahan ng maayos at ligtas. At narito kami, Panginoon, upang magbalik ng papuri pa sa salamat. Panalangin namin ang pangalan nyo lang patuloy na madakila. Sa bawat bahagi ng programa, kayo nawa ang patuloy, Panginoon, na manakila. At sa bawat tatayo sa likod ng pulpitong ito, Panginoon, patuloy pong pagpalain na bawat isa, higit sa lahat, ang taong gagamitin niyo, Panginoon, na maghahayag ng inyong mensahe. Naway kapulutan namin ito, Panginoon, ng kalakasan sa amin pong pagpapatuloy, sa amin pong paglilingkod sa inyo. Ingatan niyo rin po yung mga parating pa lang, ilayo po sila sa kapahamakan. Patuloy, Panginoon, pasasalamat, papuri ang aming pong panalangin, at naway ang pangalan niyo lang madakila sa aming kalagitnaan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. This time, handa na po ba tayong umawit para sa Panginoon? Yes! Amen. Awitin po natin, Heaven Came Down. Oh, what a wonderful, wonderful day, day I will never forget. After I wash through the darkness away, Jesus my Savior I met. Oh, what
of the Spirit will light from above into God's family divine. Justified truly through common His love, oh, understanding is mine. And the transaction so quickly was made when as a sinner I came. Took over and grace with it proper, He saved me, or praise His dear name. Chorus. Heaven came down and glory filled my soul. Amen. When at the cross the Savior made me whole, my sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Now I hope that will surely endure after the passing of time. I have a future in heaven for sure. There is those mansions of light, and it's because of that wonderful day when at the cross I believe, which is eternal and blessings eternal from His precious hand I receive. Heaven came down and glory filled my soul. When at the cross the Savior made me whole, my sins are washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul. Amen. Para po sa ating pangalawang pag-aawitan, awitin po natin, Love Lifted Me. Amen! Ready, sing. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, where we deeply stained within, sinking to rise no more. Amen. But the Master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now said, am I. Chorus. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises ring. Love so mighty and so true merits my soul's best song. Faithful, loving service to Him belong. Chorus. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Souls in danger look above, Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He's the Master of the sea, belows His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me. Everybody. When nothing else could help. Love lifted me, love lifted me,
Love lifted me when nothing else could help. Love lifted me. Amen. Purihin po ang Panginoon. Mahal na po tayo makaupo. Amen. Salamat. Brother CJ, yan, talagang dito sa ating iglesia, ang daming mga gifted na mga manggagawa. Talagang iba pwede na mag-retire. I joke. Salamat po sa ating pong Panginoon and sa wisdom ng ating pong mahal na bishop. Kaya talagang nakikita natin yung paglago ng bawat isa. And this time, tayo po dadako sa ating pong prayer time. At magpa-flash po dyan sa ating pong mga screen, ang ating pong mga prayer list po that we are every Wednesday po ating pong binabanggit. So kung meron po kayong mga additional dito, mamaya po ating pong hihingin yan. Pero prior to our service sa prayer concern po, may nag-aas na po doon, halimbawa sila Ninya, asking kung meron tayo. At naidadagdag po yan immediately sa ating pong list. Pero kung hindi kayo nakahabol doon, so at least dito mismo sa ating pong church, hinihingi din po natin. So let us continue to pray. Ang ating pong mahal ni Bishop, again, nasa London na po siya. Patuloy po natin isama sa panalangin yung good health dahil pa iba-iba. Although, alam natin, mainit pa rin yata doon. Mainit pa rin. So pag-pray natin. And protection din sa ating pong mahal ni Bishop. Okay? So, at sa kanya pong may bahay, si Ma'am Maris, si SM, at ang kanila pong mga kasama sa kanila pong household. Also, strength, safety, and success. Araw-araw po para sa ating pong mahal na bishop, sa mga ministry, at saka yung so alam natin na may activity camp yata sa London. So pag-pray po natin, and at the same time, syempre, sasamantalahin niya ng mga kapatiran natin din sa London to fellowship with Bishop. Pag may mga free time, yes, pag-pray po natin yung kalakasan sa ating pong at tagumpay na rin. Okay? Sa mga ministry po ng gagawin ng ating pong mahal na bishop doon. Physical strength and healing din po for Dr. Merly Casahe. So, yung anak po ni Dr. Casahe ay kasama po ni Bishop, sila Ma'am Susan, at ang kanya pong asawa si Pastor Elmer po. So, pag-pray natin. So, kasi sila po normally talagang nakatuto kay Dr. Merly. And healing and strength din po for Bishop Andaya, physical strength for Evangelist Eddie Mesa and Mami Rosemary Hill. Also, pag-pray din natin ang kalusugan, protection din, same, para po sa ating pong Pastor Norman Gatdula, kasama na po ang kanyang pong may bahay na si Ma'am Jessica. Ganun din yung tagumpay ng mga ministry that God has entrusted him through our bishop. So, yung suporta ng bawat isa, malaking tulong po yan. Yung pagpipray po natin sila. Living Water Baptist Church Santa Mesa Ministries Church, leaders and workers, kasama na rin po dyan yung mga pastoral staff, preachers, leaders ng bawat ministry that we have, from the ladies to the men, to soul winning, children ministry, so lahat po, pati yung mga workers po natin, andyan po sila Preacher Keben, Preacher Sig, so yan po yung ating pong mga manggagawa dito po sa ating pong church. Pag-pray din natin yung mga Saturday Children Ministry Centers and Bible Study. So kung gusto nyo pong mapabilang, naghahanap po kayo ng ministry and you would like to join either ministry ng children or Bible study. So just coordinate with Preacher Jonel and Pastor Nolan. Hopefully, okay na rin po si Pastor Nolan. I think nung last Sunday po, nakalabas na rin. So, mamaya, dadaanan po natin siya doon. So, sa San Jose, sa Igea, Road 12, Nagtahan, Malacanang de Dios, GSIS, Pasig, and Taytay. These are the list of centers and Bible study that you will have an opportunity to participate din. Local and international ministries. So, unahin po natin yung mga international churches and mission po natin. So we have in Paris under the leadership of Pastor Nelson Cadena. So praying for spiritual growth. Milan and Como in LWBM Italy. So sa panguna po ni Pastor Andy Mananon and Pastor Genesis Permalo respectively. So praying also for spiritual growth. And sa London, our very own Pastor Jabez, pag-pray natin yung visa processing. I think yung
provision for the license application. So pwede nang matanggal yan dyan kasi to God be the glory, nabigay na po yan. So we're just processing yung visa application po ni Pastor Javis. Pag-pray natin yung mga katuwang po ni Pastor Javis doon, yung mga preachers doon. So hopefully, if God's willing, August ba yan, Pastor? September, depende, okay. So at least, surprise na sila doon, okay? So yan po, pag-pray po natin doon. Praying also for the spiritual growth. So we also have in Japan, LWBM mission. We have 2, Ibaraki and Matsumoto. So nagtutulungan po dyan sila Evangelist Robert Burba, our very own Pastor Mark J., and si Preacher Sir. Okay? So normally ang problema po sa Japan is yung nirerentahang worship place. So hindi po biro din pag nagre-renta sila. So pag-pray natin, I think sa Ibaraki meron eh. Sa Matsumoto yung provision for worship place. And also, last but not the least, in international ministry. So, Canada, so praying for the spiritual growth also ng members, possible new outreaches. So, hindi lamang po si Pastor Eric Mariano ang tumatrabaho diyan, katulong niyo na po diyan sila Pastor Jeremy Panoy, Pastor Ramon Sayang, at saka si Preacher Erwin Castro. Okay? At so far, yan po yung ating pong international mission and churches. Moving on sa ating pong local, so we have in Mason, praying for the mission house, spiritual growth, and yan, katulad nito, nabasa ko po sa prayer concern, nandito na siya, 4th mission anniversary. So, August 15 po yan. So, pag-pray po natin yung 4th mission anniversary ng LWBM Mason under the leadership of Pastor Henry Olivar. So, pag-pray din natin, although alam ko nandoon sa safe pregnancy si Ma'am Noemi, so mabanggit na rin natin dito because I think 2 days ago may si Ma'am Pranchet na gano'n siya na praying for Ma'am Noemi, okay? So, and also in Tondo, sa panguna po ni Pastor Daniel, so praying for the spiritual growth. Paranaque, sa panguna po ni Pastor Jonathan, so I think praying for the worship place also. And Valenzuela, so Pastor Jason, praying for the spiritual growth. So I think isa sa madadagdag dito, not just additional chair, kasi aanin natin yung additional chair kung hindi na nakakasya dun sa lugar. So I think last Sunday, when he preached to us, isa sa kanyang pong binanggit is yung they're planning to look for another place. So yun yung sigurong ma-update dito. Okay? So, Kalaka, under sa leadership ni Pastor Darwin, so sa Batangas po ito, praying for the renovation, spiritual growth ng mga member and additional home Bible study, as well as provision for monitor. And then lastly, JBL-CBC, so sa Mexico, Pampanga po yan, so praying for growth, success ng ministry, and sa panguna po yung Pastor Mark J. I think, is Pastor Mark J going to Japan August? Next, see? So, pag-pray po natin, especially na si Pastor Mark J po. So, at least, I think na-train na po ni Pastor Mark J yung mga preachers dyan, yung mga so talagang previously, pagka-alis si Pastor Mark J, may mga pinapadala tayo doon, di ba? So, at least ngayon, medyo train na po yung mga preacher doon. Pag-pray lang po natin yung patuloy na paglago. Let us all pray. Last Monday po, nag-start na po yung Bishop Manuel Orara Baptist Bible Seminary. So, I think, eksakto unang-una po ko. Monday, first class. So, mga nasa 26 yata yun. So, again, hindi, ang sabi po ni Pastor Norman, hindi para po ito sa lahat magpapastor. Okay? If you want to learn, kahit isang subject. So, mayroong kinuha lang isang subject lang about 1st and 2nd Epistle of Corinthians. Yung iba naman, Doctrine of Church, o pwedeng Doctrines of Salvation. So marami pong available subject. And kung kayo po interested kung ano yung subject na gusto niyo pong kunin, this is fully online. Okay? So talaga para maabot po yung Kasi we have, ako may estudyante ako, taga-ibang bansa eh. Si Ma'am Len, yan. O, di ba? Si Ma'am Len, mother po ni
ni Ma'am Kisha, di ba? From America. Tapos meron ding Aurora, sila Pastor Jason, tsaka yung isa sa mga leader niya doon. So, di ba? Para maabot lahat. Ang goal lang dito is talagang kaya nag-decide po yung ating pong management from Bishop as a President and Dean Ferdinand Laos na gawing full online po siya para makater po lahat. So, no reason para sabihin yung di ba? Wala tayong makapunta para diyan sa classes. So, marami po kaya sa klase merong teenager, merong di ba, senior, may nasa gitna, halo-halo po siya. Kasi ang goal lang po dito is just to learn for that particular subject. Hindi naman para magpakadablubhasa. Gusto mo lang lumalim yung kaalam mo doon. So, I really encourage you all, just coordinate with Pastor Norman or Pastor Donald Villar if you are interested in enrolling. Kakasimula pa lang naman po this week. Okay? So more on orientation yan and then introduction to the subject. Alright? Brethren on the road, patuloy din natin isama sa panalangin. Okay? Yung ating pong mga kapatiran sa ibang bansa. Construction ng MIBC Monterrey's new building and facilities. Okay? Para po sa ating pong mga kapatiran may mga karamdaman, good health ng Living Water Baptist Church senior citizens. Kasama na po dyan yung mga precious rubies. Supposedly, si Mamaan, babiyahe sana siya kaya lang for some reason. Kailangan niyang, may mga importante sana siyang lalakarin but she need to attend to her mother. Okay? So, pag-pray pa rin po natin. Kasama naman dito yung mother niya. But, medyo, na po, sisimula na po yung pag-ulan, so baka yung pagkakasakit. So pag-pray natin yung mga senior, safe pregnancy ni Sister Pinky, good result po para po sa kanyang baby's fatal 2D echo tomorrow. Okay? And safe pregnancy, katulad ng binanggit natin, si Ma'am Noemi Olivar. I think si Carla Escueja dito, I think ito yung anak ni Sister Billy sa LWBC Caloocan. Although hindi natin na-mention na dito, no? So, Living Water Baptist Church Caloocan is also part of our ministries that we have, okay, under the leadership of Pastor Joseph. So, itong si Carla Escuejo, doon po yan, anak po yan ni Sister Billy Remo. Okay? Healing of Segundo, Eden Segundo, Marisa Tobillo, Kimberly Dungo, Rolando Tan Antes. Okay? Para po sa kanilang cancer. Healing din naman para kay Deacon Chito sa kanya pong trigeminal neuralgia. Kay Cheryl Silverio para sa kanyang brain aneurysm. Kay Warex para sa kanya pong dialysis kagalingan. And complete recovery for Pastor Henry, Nanay Ligaya Duran, Sister Aida Amican, and yung father po ni Preacher Jojo. And good health pa rin para kay Nanay Gloria Kabiling and Nanay Antay Vicenta. And also healing and strength for Sister Maan's mother, Nanay Anita at Sister Marie. Okay? Healing also for Pastor Adan Panisales, healing for Joseph Lingat's heart condition, CKD and prostate. Okay? Complete recovery. Yan, ito po yung nabanggit natin. Kasama po ni Bishop, si Ma'am Susan Permites and Pastor Elmer. So let us also siguro makikibalita tayo pagbalik nila. So whether they are already fully recovered, para yung iba na nandito, at least if it's really answered prayer na, so at least ma-update natin yung ating pong list. And also, fast recovery and healing for Edwin Loyola. Complete recovery rin, healing for Sister Lovely. Okay, so after ng kanya pong minor surgery. Healing and provision for Pastor Kurt, Ceciline Mansibad, and again, complete healing po para kay Pastor Nolan Scap and for his continuous medication. Okay? And complete healing din po ni David para sa kanyang allergy. Healing din para kay Juliet Olivas stomach pain. Okay? And then, para sa mga businesses, patuloy natin isama Rayco, Jenlyn and Jenner Publishing House, LMB Enterprises, Bubble and Brew Cafe, NAMS Transportation Services, SSM Trading, Bayong Republic PH, Add to Art, Lyra, yung Team Diamond yan, RMS Transport Services,
Rosemar Travels and Tours, Walimbagan Printing House, New Global Sentry Security Services, at Harvey's Laundry Shop. Yan. So kung meron kayong pangangailangan at nasa listahan ng mga business ng mga kapatiran natin, so support po natin. Yan. Kung gusto nyo pong pa-laundry, Harvey. Okay? Kila Brother Edson po yan. And also, pag-pray nyo rin po kasi we're planning to under discussion pa lang naman malagyan ng kahit isang guard po dito sa baba. Kaya kinausap ko na rin po itong New Global Sentry Security Services. At least we're yung mga businesses na meron po tayo, kung meron kayong pangailangan, we can also support that. So hopefully, okay yung quotation at mag-a-agree. Ano lang naman ang kailangan natin dyan is evening, siguro mga 8 to 8, 12 hours normally yan eh. Also, last, para sa ating regular list of prayer natin, wisdom for Arwin and David's exam, planning and preparation and provision. I think lagi po itong binabanggit ni Pastor Norman. So, August 20 to 22, young people and young pro and precious rubies. Alam ko po yung precious rubies kasama dyan. Okay? Sa ano po yan? Sa Bae. Sa Living Water Baptist Church Bae. Okay? So, doon po yan sa Puypoy. Kila Doktora Kasahe po. Okay? And provision para sa mga young people natin, magkakaroon din ng youth conference. I think, nabasa ko rin yung message may group chat din kasi kami nila, Pastor Carlos Darlucio. Available na yung ano doon, yung for registration para dito sa youth conference. Okay, sa August 31 po yan. Okay, so far yan po yung ating pong mga prayer list. Kung meron po tayong additional, andyan po si CJ at saka si Brother Joben para idagdag natin yung inyo pong mga prayer. Anyone who would like to add? Wala, tahimik sila. Meron dyan? Ayun na, ayun nyo, si JB na. Ano na yan? Todo na yan. Go ahead, brother. Sama nyo po sa prayer request, yung nakalimutan po nyo, yung nalalapit po na youth rally. I think sa August yata, yung youth rally plus yung camp. Pati yung salamat po itong bago pa magtapos itong buwan ng July, matagumpay po na i-celebrate ang Philippine-Japan Friendship Month. Pati yung July 23, Philippines-Japan Friendship Day ng July 23, pati yung Nutrition Month, naging matagumpay po. Pati yung mga birthday celebrants po natin ng July, naging blessing at naging matagumpay po yung birthday nila Pastor Poy, ang pagdadalaga ni Sister Raina, birthday po ng ating Ma'am Maris, maging yung at iba, hindi ko alam yung iba, yung maging at iba pa po. Pati prayer request din yung sa August 2, early birthday celebration ng mother ko. Mother ko po sa August 2 po, pati yung triple birthday celebration po namin sa August 16. Pati prayer concerns ko din po sa Japan, maliban si kay Pastor Mark J na naghahanda po siya sa kanyang pagbabalik sa Japan. Prayer request po, concern lang po sa ating mga kapatid at kababayan sa Japan kasi yung sa social media, naging mainit, may nag-viral na isang Pilipina matanda, pinagsasagot, yung isang Haponesa na mali pagtapo ng basura. Iniiwasan din po yun kasi ayoko naman din po na, hindi ko alam kung na-delete na yung video kasi ayoko naman din po na masira ang reputasyon ng mga Filipino community sa Japan. Tapos recently, meron na naman sa coin laundry, may gumawa ng prank. Prayer concerns lang din po, hindi lang sa kababayan natin sa Japan, maging sa mga kapatiran natin sa Japan. Kasi ayaw naman natin na masira ang reputasyon ng mga kababayan at kapatiran po natin sa Japan. Pati yung friend ko po, ayan, kabakailan na lang, lumindol sa Kumamoto, Japan. Safety na friend ko po sa Japan. Pati birthday po ng Japanese friend ko po, ang asawa niyo pa, ang misis po niya is Filipina, si Toshihiko Kimura. Yan man lang ang may regalo ko sa kanya kasi noong December, nag-courtesy call po kay Mr. and Mrs. Kimura.
sa puntod po ng tatay po niyang legendary martial artist na si Masahiko Kimura. Ayan man lang may parigalo ko sa kanya. Pa-birthday ko, pa-prayer request ko po sa kanya. Maging yung sa November, yung hindi ko alam kung what will happen to kung makakapunta kami sa Japan or hindi. Pati, kasi 60th birthday ng Tita Joko, pati yung next year, yung 35th wedding anniversary nila, yung preparations po namin. Pati, praises na prayer request ko po kasi nung Monday, yung pagpunta ko po dito, naging safe din ng fellowship kasi biglang bumagyo, naglikas kami ng mga pagkain. Pati, ayun nga, nabahagyan ako ng blessing, pati salamat din sa Diyos na binigyan niya ako ng wisdom and guidance. Nagulat ako si Pastor Norman, pinagsalita ako sa harapan ng mga pastor. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Kasi pribileyo, nagbiro mo sa pastor fellowship, mag-handpick sila ng isang miyembro na magsasalita sa harapan nila. Ako pala yung napili. Kasi the last time na nagawa ko yan sa panahon nila BFDV, no, nila PEM. Ngayon naman kila Pastor Norman, from the past to the present. Kumbaga sila Pastor Norman, sila Pastor Marjay, yung mga naka-fellowship ko po. Sa ministry, the future is now the present. Pati mga personal unspoken prayer requests ko po, thank you po. Pasensya na kasi overflowing na blessing. Pati safety din po natin sa tag-ulan. Thank you po sa inyo, church. Pati yung munti ko makalimutan, yung nanay ko po, pinagpalpitate po kanina. Thank you po sa inyo. Okay, noted. Ate Shirena. Pasama po ulit sa prayer yung pinag-pray ko po nung Yung isang araw po sa receive- GC po natin po. Kakalimutan. Kasi po 6 months pa lang po yung tiyan pero need na daw pong ilabas yung baby. Delikado po siya. So need po niyang mag-labor. Ayun po yung inaantay. Pasama na lang po ulit sa prayer. Thank you po. Alright. Meron po pong dadagdag? Okay na? Oh, good. Sige po. Tayo pong lahat. Individual na lang po tayo para hindi na po natin magulo yung ating pong mga pagkakupo. So, again, yung ating pong prayer list, magpa-flash po dyan. So, dire-diretso na po tayo sa ating pong pananalangin and i-close ko na lang po shortly. Let us all pray.
Patuloy po tayong manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, muli salamat. And we're claiming this evening, Lord, na ang bawat prayer request na amin pong sinambit, ang bawat mga panalangin na amin pong inilapit sa iyo, heart desire, Panginoon. We're claiming, Panginoon, na meron na po kayong tugon, sagot sa amin pong mga panalangin. Lord, continue to teach us to be continue to trust in you, Lord. At patuloy, Panginoon, magtiwala kami sa inyo pong kalooban, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Patuloy pong pagpalain, higit sa lahat ang aming pong mahal na bishop, na kasalukuyan pa rin pong nagmi-ministeryo sa dako pa po ng London. Ingatan niyo po siya, Lord. Bigyan ng magandang kalusugan, tagumpay, Panginoon, sa ministry na gagampanan niya doon, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo rin po ang bawat isa, yung mga prayer request, additional prayer request, especially si Brother JB para sa kanyang mother, Panginoon, na meron ding na nagpalpitate, Lord, para po sa nalalapit din nilang kaarawan, kayo naman patuloy ng pagpatnubay. And all the prayer requests, Panginoon, kayo ang pagpala at tunugan ninyo, Panginoon. Ganon din sa friend ni Sherina, Panginoon. Ano man po yung kalooban nyo, hopefully, Lord, makapag-labor na po yung kaibigan niya at naway mailabas, Panginoon, yung baby ng maayos at ligtas. Thank you so much, Lord. Pagpalain niyo po ang bawat isa, kayo naman patuloy na madakil at maitaas, even sa amin pong Pastor Norman, na patuloy niyo pong gamitin, na siyang nangunguna sa amin sa iglesia to. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mukha naman po wala tayong bisita. Ay, teka lang. May bisita ba dyan? Yan, so wala na. Okay, tayo po tayong lahat. Tayo pong lahat ay welcome natin ang bawat isa. Winin mo natin, ligaya ng buhay. Come on, everyone. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya'y makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Come on, magkamayan po tayong lahat. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. Come on, sing with us. What a happy life it will be if He is your Savior Jesus. He will change your life completely. Completely, if you just accept Him too. Just receive and rest today, and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. This time na habang po tayo bumabalik sa ating mga upuan, awit po ulit tayo para sa Panginoon. Let us sing, Amen. Turn Your Eyes Upon Jesus. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's a light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Chorus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Through death into life everlasting, He passed and we follow Him. Pray over us, sin no more.
God be the glory po, maaaring po tayo makaupo. This time po, makakarinig po tayo ng tanging bilang. Kay tagal na ring naghahanap, pagmamahal na sadyang wagas, isang paglingap na magbibigay sa aking buhay ng tibay at lakas. Sa tinamin ng daang tinahak, tanging sa'yo pala ang kasagutan. Panginoong mahal, ikaw palang may hawak, susi sa ligayang magpakailanman. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa aking nagniningning. Ikaw palang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Kay gaan ng puso at damdamin, ngayong ika'y nasa aking buhay. Anong pagsubok man, ika'y nakaalalay, kaibigan kang hindi malilimutan. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa aking nagniningning. Ikaw palang kailangan, tugon sa aking dasal, gabay at pagmamahal na walang hanggan. Gaano man kadalas kitang talikuran at saktan, ang pagpapatawad ay agad lagi mong laan. Kailan pa man, ikaw pa rin, handa akong tanggapin, tanggapin. Ikaw palang nagbibigay liwanag at pag-asa, tila isang ngiti na sa aking nagniningning. Ikaw palang kailangan, tugon sa aking dasal,
Amen. Salamat po, Sister Kemby. Ikaw pala. Amen. Sana po naging pagpapalayan at naghahanda sa ating po mga puso sa mensahe na ating po mapapakinggan. So, bigyan na po natin ang ating po 100% attention as we listen to the Word of God. Tawagin po natin Pastor Norman Marie Gatdula. Preacher! Amen. Good afternoon. Sorry. Good evening po sa ating lahat. Amen. Masaya po ba tayo ngayong gabi? Amen. So gusto lang po nating ipaalala po no, sa lahat po ng ating po mga members, lalo na po sa mga nanonood po sa atin sa online na huwag po natin pababayaan po ang pagtitipon-tipon. So isa po sa i-target po talaga natin na lakat po ng mga ating po mga church services ay masuportahan po natin. So ito rin po ay mensahe din po lalo na po sa ating po mga leaders dito po sa church na magtulungan po tayo, mag-cooperate po tayo patungkol sa ating po mga church services. Amen. Okay po, sige po, tayo po magsimula na po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ayan po, kahit alam ko po na maulan po, malakas ang ulan, matraffic sa labas, magulo po ang bansa po natin. Pero praise God, tayo pa rin po ay nagsitipon-tipon ng malaya at may pagkakataon na makapag-aaral ng salita ng Diyos. Gusto ko lang po malaman, ready na po ba tayo? Amen? Sige nga, bago tayo magsimula, i-congratulate mo muna yung katabi mo, praise God, nandito ka ngayon. Ayan. Sabihin mo, nandito nga kami ngayon, Pastor Norman, kami pa ba? Opo, ito po ay mensahe natin para sa mga wala po dito, wag po natin pababayaan po ang pagtitipon-tipon. Amen? Okay po. Sige, tayo na po tayong lahat. Total, na-congratulate nyo na yung mga kasama nyo, na mga katabi nyo. Sige po, ang ating pong mahal na bishop tumawag po kanina, patuloy po natin siya ipag-pray dahil ongoing pa rin po yung camp po nila doon po sa London. At ang mensahe po natin ngayong gabi po na ito ay inspired po sa maraming mga believers breakfast po ng ating pong mahal na bishop, even yung finish po niya sa London, itong nakaraan po yung service po nila nung nakaraan. So, let's open our Bible sa Ephesians chapter 5 verse 17. Ephesians chapter 5 verse 17. Just one verse, pero ito po ay gagawin nating foundation sa story po na ating po pag-aaralan ngayong gabi po na ito. So, let's read Ephesians chapter 5 verse 17. Sabay-sabay po nating basahin. Everybody, ready? Begin. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ulitin ko po sa sa pangalawang beses, ulitin ko po. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Tayo po ay manalangin. Dear Father in heaven, we thank you, Lord, for this evening na binigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, at dinala niyo po kami Panginoon dito po sa aming pong church upang kami po, Panginoon, ay sumamba, makapagsamba, Panginoon, sa inyong pangalan at makarinig po ng inyong pong mensahe. Panginoon, nawa po ang banal na Espiritu, ang kumilos po sa bawat isa po sa amin. Gamitin niyo po, Panginoon, ang inyong pong lingkod. Kayo po ang bigay po ng mga words sa akin pong bibig, Panginoon. Ganun po sa puso ng mga tao. Ito po ihanda niyo, Panginoon. Maging receptive po, Panginoon, bawat isa pagtungkol po sa inyong salita. Ang aming pong mahal na bishop ay patuloy niyo pa rin pong ingatan, Panginoon, sa gawin po ng London, ang mga kasama po nila doon. At nawa, Panginoon, patuloy po maging successful ang kanila pong camp na isinasagawa po doon, Panginoon, sa London. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. Ang aming pong mga kasamaan, Panginoon, papunta pa lamang po ay ingatan niyo po sila, gabayan niyo po sila, Panginoon. Makarating po sila dito, Panginoon, ng safe and sound. Thank you for your blessings, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayo umupo. Ang title po ng ating pong mensahe ngayong gabi, Wait Wisely. Wait wisely. Ito pong verse na ating pong binasa po sa oras po na ito ay nagamit na po sa napakarami pong mga preachings. Naging beneficial po ito sa atin, lalo na kung tayo po ay tinuturuan po ng salita ng Diyos patungkol po sa pagdidesisyon, paggawa po ng desisyon, sa pag-alam po ng kalooban ng Panginoon sa ating pong buhay. Ang sabi po ng Ephesians 5:17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Isa po sa naging preaching po ng ating pong mahal na bishop ay yung patungkol po sa omniscience po ng ating pong Diyos. That God is omniscient. Ang ating pong Panginoon, all-knowing. Tama po ba? Yung po yung omniscience all-knowing. Dahil makikita po natin, marami po mga attributes po ang ating pong Diyos at isa po sa mga sikat po na attributes ng ating pong Panginoon na siya ay omniscient, omnipotent, and omnipresent.
Doon sa idea po ng omniscience ng Panginoon na siya ay all-knowing, alam ng ating Diyos ang kasaysayan, alam ng ating Diyos ang kasulukuyan, at alam ng ating Diyos ang kinabukasan. Alam ng Diyos yung past. Anong mga nangyari in the past? Alam ng Diyos kung anong nangyayari in the present. Ito po sa ating pong presenteng katayuan, sa nangyayari po sa kasulukuyan. At alam din ng Panginoon kung anong mangyayari bukas. Meron po ba sa atin dito na alam na nila kung ano pangyayari po bukas? Opo, alam ko po mangyayari bukas, uulan po bukas. Hindi kami makakapag-pickleball na naman, ganun. Maaring alam natin kung anong gagawin natin bukas, pero hindi natin alam kung anong eksaktong mangyayari bukas. Pero alam ng Diyos in His omniscience kung ano ang mangyayari kinabukasan. At alam ng Diyos ang mangyayari even up to eternity. Alam po ng Diyos ang lakat po ng mangyayari. Alam ng Diyos ang puso ng bawat tao. Alam ng Diyos ang pag-iisip ng bawat tao. At alam ng Diyos ang pag-uugali ng bawat tao. Sa katotohanan nga po, minsan hindi po natin alam kung ano talagang ugali natin eh. Minsan pino-point out lang sa atin ng mga tao sa paligid natin na ikaw pala ganito, ikaw ganyan. Minsan ayaw mo pa i-accept. Pero alam niyo po, ang Diyos in His omniscience, He knows what is in the heart of man, He knows what is in the minds of men. Alam din niya kung ano yung behavior, attitude, yung character po ng bawat tao. In history, in the world. Alam din ng Panginoon kung ano po ang katotohanan. In His omniscience, He always knows the truth. And He is the truth. Amen? Alam ng Panginoon ang katotohanan, alam din ng Panginoon ang kasinungalingan. At alam ng Panginoon kung ano ang karapat dapat gawin ng tao. Kaya nga sa verse natin, huwag tayong maging mangmang. We have to understand kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Sapagkat sa pundasyon ng mensahe na ito, ang Diyos alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang katotohanan sa buhay natin, alam niya kung ano ang mga kasinungalingan natin, at alam niya kung ano ang dapat gawin, ang karapat-dapat na gawin ng isang tao, lalo na po ng isang mananampalataya. Kaya nga minsan po, di ba, gusto nating maghiganti sa taong nakasakit sa atin. Anong sabi ng Bible? Huwag tayong maghiganti. Bakit? Hayaan natin ang Lord ang maghiganti. Kasi ang katotohanan eh. Hindi natin alam kung anong pwedeng maging consequences ng mga actions po natin. Lalo na kung, well, for example, kung masama yung gagawin mo, alam mo ang consequence dyan, masama. Pero to the full extent, kung anong lahat ng mangyayari, who can predict? Only God knows. Kaya nga nandito po sa Biblia lahat ng mga dapat gawin po natin bilang mga mananampalataya. Kung susundin natin itong mga nakasulat sa Biblia, magiging maayos po yung ating pong buhay. We have to understand what the will of the Lord is. Sabi sa John chapter 2 verses 24 and 25. John chapter 2 verses 24 and 25. But Jesus did not commit Himself unto them, because He knew all men, and needed not that any should testify of man, for He knew what was in man. Yan po ang ating pong Panginoong Hesus. Alam ng Diyos kung ano ang nasa tao, alam ng Diyos kung ano ang tao, alam ng Diyos kung anong iniisip ng tao, anong nasa puso natin, anong mga motivations natin, anong mga ambisyon natin, anong mga pangarap natin. Wala tayong may tatagong sikreto pagdating po sa Diyos. Kahit itago mo ng itago yan, wala kang maitatago dahil ang lahat ng bagay lantad sa harap ng Panginoon. Ano po ba ang kalooban ng Diyos para sa kanyang mga anak? Magandang katanungan po ito no? What is God's will for His children? Ang sabi po ng Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Alam natin na ito po ay isinulat po patungkol po sa bayan ng Israel. Pero maganda rin po natin kunin ito dahil yung prinsipyo naman ito ay pwede rin i-apply sa atin sa New Testament. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Ito pong verse po na ito ay hindi pwedeng i-claim ng lahat ng tao.
ang verse po na ito ay kiklaim lamang po ng mga anak ng Diyos. Alam natin na lahat ng bagay sa buhay ng mananampalataya, as long as tayo ay nasa kalooban ng Diyos, it will all work together for good. And pag tinignan nyo rin po sa isang aspeto, kahit hindi mo gawin ang kalooban ng Panginoon sa buhay na ito, pero kung ikaw ay may Kristo sa puso at pupunta ka sa langit, ang ending mo pa rin, good pa rin naman po. Yun nga lang, syempre, may mga regrets tayo, may mga regrets po tayo sa buhay natin sapagkat hindi natin ginawa ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga sa isang nasabi sa akin ni Bishop, huwag nating hayaan na dumating ang Panginoon na yung mga hindi pa natin nasa-settle sa buhay natin, hayaan natin na ganun lang. Kumbaga, sana po sa buhay natin, before dumating ang Panginoon, talagang naiayos natin yung ating pong mga sarili. All things work together for good to them that love God. Ang sabi sa John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life. At ito yung kalooban ng Panginoon sa mga mananampalataya. And that they might have it more abundantly. Ano pong ibig sabihin ng abundantly? Masagana. Ang gusto ng Diyos, pagsaganahin po ang buhay po ng mga mananampalataya. Kaya hindi totoo na parang gusto ng Diyos, nasa paghihirap lang tayo. Ang gusto ng Diyos, yung talagang we're in poverty. Hindi po. Ang gusto ng Diyos, pagpalain po ang mga mananampalataya. Ang gusto ng Diyos, rewardan po ang kanya pong mga anak. Ang problema lang, talagang sa nature ng tao, may katigasan tayo ng ulo. Kaya ang paalala natin sa mensahe po na ito, huwag tayong maging unwise, but understanding kung ano talaga ang kalooban ng Diyos para po sa atin. Sapagkat kung Diyos ang ating pong pagkakatiwalaan, kung Diyos po ang ating pong paniniwalaan, siya ay omniscient. Alam niya ang lahat. Kumbaga, hindi mo alam ang nangyayari kinabukasan, pero sa Panginoon mo pinagkatiwala, alam ng Diyos ang meron sa kinabukasan. Kaya naman po, ang pag-aaralan talaga po natin sa mensahe po na ito, sabi ko nga po, pundasyon po yung mga verses po na yan at yung mga ideas po na yan. Pero ang pag-aaralan po talaga natin ay yung story po ni Abraham at saka ni Sarah. Let's go to Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Sa mensahe po na ito, nawa po makita natin na sa ating pong paghihintay dito po sa mundo po na ito, lalo na kung meron tayong mga prayer requests, meron tayong mga heart's desires, habang tayo naghihintay sa kasagutan ng Panginoon, nawa meron tayong wisdom. Importante po dahil dito po sa buhay natin na ito, lagi po tayong maghihintay. We will always be waiting. O tingnan niyo po, ano po ang hinihintay ngayon ng church? Matapos po yung preaching. Okay. Ano ang hinihintay po ngayon ng church? The second coming of the Lord Jesus Christ, particularly, yung unang phase po niyan, yung rapture. Yan po ang hinihintay ngayon ng church. Tama po? Yung tayo po ay kukunin ng Panginoon at tayo po ay mapupunta po doon sa langit kung saan nandun po yung rewarding, nandun po yung marriage supper of the Lamb. Yan po yung pinag-aaral sa eschatology po, di ba? So, yan po ang iniintay ng church sa panahon po natin ngayon. Kaya maraming mga verse sa Bible ang nagsasabing huwag tayong tutulog-tulog, talagang mag-serve tayo sa Panginoon. In fact, dyan sa verse po natin, sa main text po natin, ang sabi pa dyan sa mga susunod na mga verses, redeeming the time because the days are evil. Huwag tayong magsayang ng panahon. Sabihin, gawin mo na yung best mo, gawin mo na yung tama, gawin mo na yung pagsiserve sa Panginoon. Dahil darating yung panahon, hindi mo na magagawa yan. At anong kasunod ng mga verses mo yan? Wherefore be ye not unwise, but understanding kung ano talaga ang will ng Panginoon sa buhay po natin. Now, ang gusto ko pong makita natin, unang-unang punto po, sa ating pong paghihintay, huwag tayo maging mangmang. Sa ating pong paghihintay, dapat tayo po ay maging wise. Wait wisely by not doubting the promises of God. Ang una po natin paalala, don't doubt God's promises. Number 1, don't doubt God's promises. Sa ating pong story na pag-aaralan, patungkol po kay Abraham at Sarah, nung sa Genesis chapter 12, ang sabi po ng salita ng Diyos, now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee.
and I will make thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. So Abram departed, as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. So, sa storya po natin, pinakita po ngayon dito sa part ng scripture, ang isang great man in the Old Testament, which is Abraham. Ang tawag nga ng mga Israelites dyan, Father Abraham. May kanta pa nga tayo na ganyan sa Sunday school, di ba? Father Abraham had many sons. So, ito pong part po na ito, tinawag si Abraham from Haran, papunta sa promised land, which is Canaan. Tinawag siya ng Panginoon papunta po doon sa isang lugar na hindi niya alam. And that is faith. Amen? Siya po ay tinawag ng Panginoon sa isang lugar na hindi niya alam. Ano po ang edad ni Abraham during this time? Ano po? 75 years old. Okay. Tandaan niyo po yung mga edad po na yan, ha? 75 years old. Now, in Genesis chapter 15, verses 2 to 5, go to Genesis chapter 15. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus? And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. Okay, so ito po yung problema ni Abraham. Siya po ay baog. Sorry, hindi po siya yung baog. Yung asawa niya ay barren. Okay? Baog yung kanyang asawa. Wala siyang anak. Si Abraham po, wala siyang anak at yung edad niya, sabi natin, tumatanda na po yung edad po ni Abraham. At kaya ang sabi ni Abraham sa Panginoon, ang kanya bang magiging heir ay yung kanya pong hindi anak? Remember, nung tinawag siya ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, He will be a great name. He will be a great nation. How can he be a great nation kung hindi siya magkakaanak? Pagdating sa verse 4, And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir. Yun po yung sinasabi niya kanina, yung Eliezer of Damascus. Hindi yan yung heir mo, hindi yan yung tagapagmana mo. But he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. Sa Genesis chapter 15, sinabi ng Panginoon kung paano magiging great nation si Abraham. Malinaw na malinaw ang instruction at ang sinabi, ang pangako ng Panginoon kay Abraham na si Abraham mismo ay magkakaroon ng anak. It's a definite answer. It's a clear promise. Isang maliwanag na pangako kay Abraham, magkakaanak ka. Yung nation na sinasabi ko sa iyo, kung paano ka magiging great nation, kung paano ka magiging great name, sa iyo manggagaling mismo. Hindi sa kung sinong, alam mo yun, kasi doon sa customs dati po ng Israel, yung iyong alipin is your part na rin. Pag mamay-ari mo yun, property mo yun eh. Parang ganun yung idea. Pero hindi doon mangyayari o hindi doon manggagaling ang kanyang heir. Manggagaling mismo kay Sarah, na siyang asawa, legit na asawa po ni Abraham. Okay. Now, Genesis 15 po yung pinag-uusapan natin. Ang ganda ng pinag-uusapan nila ng Panginoon. Just turn one page sa Genesis chapter 16, makikita natin dito kung ano ang nangyari. Okay, tama po ba? Isang page lang po, Genesis chapter 16 na po. Ano po ang nangyari sa Genesis chapter 16? Now, let's see. Genesis 16 verses 1 to 4. Now Sarai, Abram's wife, bare him no children, and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. And Sarai said unto Abram, Behold, now the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abram hearkened to the voice of Sarai. And Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan. So kung tayo po ay magkakaroon ng konting math dito, ilang taon na po si Abraham nung time po na ito?
Tama po kayo, ang gagaling niyo po sa math, no? 85 years old na po. So, doon pa lang po sa calling po ni Abraham, doon sa Haran, sinabi, I will make thee a great name. I will make thee a great nation. 10 years na pong naghihintay si Abraham na matupad ng Panginoon yung kanyang pangako. Matupad ng Panginoon yung pangako kay Abraham. And now, just one chapter, nung nireiterate ng Panginoon sa kanya yung pangako ng isang anak, ito na ngayon, sabi ni Sarai, wala akong anak, di ako magkaanak. Pero meron akong alipin, pwede kang sumiping sa kanya para magkaanak tayo. And Sarai, Abraham's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband, Abraham, to be his wife. And he went in unto Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. Isang nakakalungkot na pangyayari, nakakapaalala lang sa iyo ng Panginoon eh. Naiinip ka siguro kung bakit hindi ka nagtiwala na ngayon sa pangako ng Panginoon. Kakabasa lang natin na bibigyan siya ng anak. Just one chapter after, ito na ngayon, sumiping si Abraham sa hindi kalooban ng Panginoon. Nagkaanak po o hindi? Nagkaanak po, tama po. Pero yung po bang pangako ng Panginoon sa kanya? Hindi po. Mga kapatid, sa ating pong paghihintay, sa lahat ng ating po mga prayer requests, sa lahat po ng ating po mga heart's desires, sa ating po mga decision making, kapag tayo po ay dumadaan sa panahon ng paghihintay, huwag mong idadoubt ang pangako ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya sabi ko, He is omniscient eh. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero ano nangyayari po sa buhay ng isang mananampalataya? Kapag may sakit ka, hindi ka pa rin gumagaling. Parang nawawala na yung pananampalataya. Kapag meron kang kailangang bayaran at malapit na yung due date, nawawala na rin yung pananampalataya. Mga kapatid, habang tumatagal tayo sa paghihintay natin, dapat lalong tumataas yung antas ng ating pong pananampalataya. Kasi hindi niyo po natin alam eh. Hindi po natin alam ba kaya tayo pinaghihintay ng Panginoon kasi gusto ng Panginoon makita kung hanggang saan tayo mananampalataya sa Kanya. Isipin niyo po, baka mamaya kinabukasan dumating na yung blessing eh. Baka mamaya kinabukasan pagalingin ka na ng Panginoon eh. Baka mamaya kinabukasan nandiyan na yung Mr. Right at saka Miss Right mo eh. Nainip ka. Nawala yung pananampalataya mo. Nag-backslide ka. O, sana dumating na, hindi mo pa natanggap. Bakit? Umalis ka pa sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga kapag naghihintay tayo sa sagot ng Panginoon, dapat sinasamahan natin ito ng wisdom at sinasamahan po natin ito ng pananampalataya sa Panginoon. Dapat tumataas yung antas ng pananampalataya habang tumatagal, huwag mong pababain yung pananampalataya mo. Kasi walang time dapat sa buhay ng mananampalataya na ibabagsak mo yung pananampalataya mo. Habang tumatagal tayo dito sa mundo, lalo na pa tayo nag-grow. At kasama po sa ating pong paglago, yung paglago ng ating pananampalataya. Don't you doubt God's promises in your life. Ang lagi kong tanong, sino ba ang Diyos sa buhay natin? Ngayon po, nag-aaral po ako ng Genesis. Alam niyo po, sa buhay lang ni Abraham, ang daming pangalan ng Diyos. Sa naging buhay ni Abraham, nakita natin yung Jehovah Jireh. Nakuha natin sa buhay ni Abraham yung El Roy. Nakuha din natin sa buhay ni Abraham yung El Olam, Everlasting God, Eternal God. Napakagandang mga pangalan ng Diyos sa buhay ni Abraham. Pero isang senaryo sa buhay niya, nagkamali siya. At parang nakikita ko po dito sa pag-aaral ko, nawala ba yung kanyang pananampalataya sa Diyos? O bumaba ba yung pananampalataya sa Diyos? Dahil a few chapters before, or isang chapter lang before, nandun yung malinaw na pangako ng Diyos. Ano ang nangyari? Nung nakausap siya ng asawa niya, biglang nagbago ang lahat. Nag-give in agad si Abraham. Nakalimutan ba niya yung pangako ng Diyos sa kanya? Nakita ba niya na ito dapat ang daan? Ito dapat ang kailangan? Mga kapatid, sa buhay po natin, when we are waiting and praying for God's answers, don't doubt your faith in God. Don't doubt God's promises. Huwag mo nga hayaang babagsak ang pananampalataya mo. Kasi hindi mo alam
Kung pag-aaralan natin si Job, sa buhay po ni Job, hindi niya naiintindihan yung mga nangyayari sa kanya. Bakit namatay yung kanyang mga anak? Bakit iniwan siya ng kanyang asawa? Bakit bumagsak ang kanyang business? Bakit yung mga kaibigan niya naging persecutor niya? Bakit yung kanyang good health, iniwan siya? At nagkaroon siya ng matitinding mga sakit. Sabi niya dun sa salita ng Diyos, tumingin siya sa harapan, tumingin siya sa taas, di niya makita ang Diyos. But He knoweth the way that I take. Pinapakita po nun, omniscience ng Diyos eh. He knoweth the way that I take. And when He had tried me, I shall come forth as gold. Yan ang pananampalataya. Kahit di mo makita ang sitwasyon, kahit di mo makita ang kasagutan, huwag kang magdadoubt sa Panginoon. Amen? So, sa ating pong paghihintay, nawa, meron tayong wisdom. Ano po yung wisdom po dyan? Don't doubt God's promises. Ang gusto ng Panginoon lagi ay maging mabuti. Mapaganda ang buhay ng bawat isa po sa atin. Hihintayin mo lang kung ano ang oras ng Diyos. Tatandaan niyo po mga kapatid, ang timing po ng Diyos, He is never early and He is never late. He is always on time. Pero sa church services natin, maging early tayo ha mga kapatid, hindi tayo ang Diyos. Anong gusto ko ipakita dito? He is never early. Hindi po nauuna ang Panginoon. Hindi rin po nalilate ang Panginoon. Kaya kung natanggap mo yung panalangin mo, natupad yung panalangin mo sa ganitong oras, yan ang perfect timing ng Diyos. Ngayon, minsan may magandang timing na sa atin ang Diyos kaso lang pumapariwala pa tayo. Parang yung Israelites lang po, sa sobrang tigas ng ulo nila, nag-wander sila sa wilderness for 40 years. They could have gone to the promised land earlier. Pero bakit di sila nakapunta agad? Ang titigas ng ulo. Ang Panginoon hindi nalilate, pero wag mong tigasan ang ulo mo. Maging mapagkumbaba tayo sa harapan ng Diyos, maging, di ba, sumampalataya tayo sa kalooban ng Panginoon. We have to discern kung ano talagang kalooban ng Panginoon sa ating pong buhay. Okay, number 1, don't doubt God's promises. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. Number 2, don't disobey God's process. Sa paghihintay po natin, ang pwede maging temptation po dyan, yung bang sa sobrang tagal, parang wala naman nangyayari, pray ako ng pray, iyak ako ng iyak, parang walang nangyayari, parang, Lord, nakakatampo ka naman. Lord, parang nawawala na yung pananampalataya ko. Ang susunod, pag ganyan ng ugali mo, gagawa ka na ng sarili mong paraan. Yung ayaw ng Panginoon gawin mo, yun naman ang gagawin mo sa buhay mo. Sa ating pong paghihintay, huwag mong hayaang i-disobey mo yung proseso ng Diyos na ginagawa sa buhay mo. Genesis chapter 16 verse 1 to 4, nakita natin na kahit pinaghihintay ng Diyos si Abraham at si Sarah na inip, gumawa ng paraan at nabuntis po si Hagar. Naging maganda po ba ang senaryo? Naging maganda po ba ang kwento? In fact, nagkaroon ng ng pagtatalo si Hagar at si Sarah. Tapos nung sinilang si Isaac, 'di ba? Parang nagkaroon pa ng mockery between Ishmael and Isaac. Although na-spoil ko na yung story, alam niyo naman po yung story na yan, 'di ba? So, in Genesis chapter 16 verse 1 to 4, they made their own process too much consequences. In Genesis chapter 16 verse 16, ang sabi po doon, and Abraham was 86 years old. Meaning, 86 years old na po si Abraham nung si Hagar po ay nanganak kay Ishmael. Now, in Genesis chapter 17, makikita po natin dito yung story po kung saan si Abraham, 99 years old na siya, he was visited by the Lord to reaffirm or renew yung covenant sa kanya ng Panginoon. Chapter 17. And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee and will multiply thee exceedingly. And Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Neither shall thy name any more be called Abraham, but thy name shall be Abraham. For a father of many nations have I made thee.
and I will make thee exceeding fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee. And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be a God unto thee and to thy seed after thee. And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan for an everlasting possession, and I will be their God. Okay. So, makita po natin dito, pinakita po na sinabi ng Panginoon na magkakaroon siya ng heir. Magkakaroon siya talaga ng anak. Verse 15, and God said unto Abraham, as for Sarai thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. And I will bless her and give thee a son also of her. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. Tingnan niyo po yung naging reaction po ni Abraham. O kaya nga po magbasa. Ready, begin. Yan po ang reaction po ni Abraham. 15 years ago, 15 years ago, sabi ng Panginoon, I will make thee a great nation. I will make thee a great name. Sabi ng Panginoon, magbe-bear siya ng anak. Sa kanya mismo manggagaling, kay Sarah mismo manggagaling. Gumawa ng ibang proseso. Gumawa ng ibang paraan. Hindi nagtiwala sa paraan ng Diyos. Ano po ang nangyari sa pamilya? Ano po ang nangyari sa sambahayan? Pero nung ni-reaffirm ng Panginoon yung covenant na oo nga, may pangako ko sa iyo, tutuparin ko yan. Anong sabi ni Abraham? Natawa. Lord, magkakaanak pa kami nito? Yung asawa ko 90 years old, ako 100 years old na. Kaya pa ba namin yun, Lord? And Abraham said unto God, oh, that Ishmael might live before thee. Nagsuggest. Pwede bang kay Ishmael na lang po? And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed, and thou shalt call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. Go to verse 21. But my covenant will I establish with Isaac, which Sarah shall bear unto thee at this set time in the next year. Binigyan na ng oras ng Panginoon kung kailan po manganganak si Sarah. Sa Genesis chapter 18, verse 9, ang sabi po ng salita ng Diyos, and they said unto him, where is Sarah thy wife? Ito po yung bumisita na po ang Panginoon at kasama po mga anghel. Ang sabi po, and they said unto him, where is Sarah thy wife? And he said, behold, in the tent. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life, and lo, Sarah thy wife shall have a son. And Sarah heard it in the tent door, which was behind him. Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. So gets nyo na po yun, kung ano po yun. May tumigil na daw po kay Sarah. So gets nyo na po kung ano po yun, ha? Menopause na po. Baog na nga, menopause pa. Okay. Asan na tayo? Anong verse na tayo? Verse 13. Anong verse na ba? Verse 12. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also? So ngayon, tatlo na yung problema, mga kapatid. Hindi lang baog, hindi lang menopause, wala nang desire. Ibig sabihin, lipas na. Ayaw nang gawin, parang ganun yung ibig sabihin. And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh, saying, shall I of a surety bear a child which am old? Ano po ang sagot ng Panginoon? At napakaganda po ng sagot ng Panginoon. Kayo po mabasa. Everybody, ready, begin. Imagine nyo pong sabi ng Panginoon, may mahirap ba sa Panginoon? Meron bang mahirap sa akin? Is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Kahit ang daming problema sa buhay mo, tatandaan nyo po, is anything too hard for God? You just need to wait wisely.
Magtiwala ka sa pangako ng Panginoon. Magtiwala ka sa proseso ng Panginoon. Kaya ka pinapadaan ng Panginoon sa ganyang paghihintay. Meron siyang itinuturo sa atin. Meron siyang isinisettle sa atin. Meron siyang pinapalago sa buhay po natin. Pero ang wag na wag mong gagawin, tatawanan mo ang Diyos sa paraan na gusto niyang gawin sa buhay mo. May proseso ang Panginoon. Sa mata ng tao, imposible, but nothing shall be impossible with God. Ang tanong ko po sa ating pong lahat, is anything too hard for the Lord? Wala po. Ginawa niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang salita lamang. Nagpakita siya ng maraming himala sa bayan ng Israel. Nagpakita siya ng himala sa lakad po ng mga nakasalamuhan ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya niyang bumuhay ng patay. Kaya niyang mapagaling ng may sakit. Kaya niya mag-provide ng pagkain kahit sa iilang tinapay lamang at isda. Ang tanong ko po sa inyo, is anything too hard for the Lord? Mukhang imposible. Nakakatawa sa pandinig nila. Matanda na kami, baog pa. Ang sagot ng Panginoon sa kanila, may mahirap ba sa akin? Kaya po mga kapatid, huwag po tayong gagawa ng ibang paraan sa buhay natin. Ang sundin lang natin yung paraan po ng Diyos. Ang hirap po sa marami pong mga tao po, di ba? Mga mananampalataya, na kapag hindi natin matanggap yung sagot ng Diyos, gagawa na tayo ng, alam niyo po, pag may opportunity, ni hindi mo pinag-pray, kukunin mo agad. May opportunity, tapos iniisip natin, baka mamaya hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Tapos pag nainip ka, sige na nga, kunin ko na, baka kalooban ng Lord. Yung wala ka pang definite answer from God, pero kinagat mo na. Ang hindi mo alam, baka mamaya, yung sinasabi mong opportunity, ay hindi talaga opportunity, temptation. It might lead you to destruction. Kaya nga wag tayong hakbang sa isang bagay kung hindi tayo sigurado na paraan ng Diyos ang pinapakita sa atin. Plano ng Diyos ang pinapakita po sa atin. Now, go to Proverbs chapter 28. Verse 20. Sige nga po, kayo po magbasa. Nandiyan pa po ba kayo? Proverbs 28 verse 20. Oh, everybody, ready? Begin. Alam niyo po yung faithful dyan? Ang pwede natin makita dyan, yung faithful po dyan, ibig sabihin, marunong magtiyaga. Patient. Ibig sabihin, habang siya po ay lumalakad sa mundo, siya po ay hindi nawawala ng pananampalataya. Nandun yung long suffering niya. Ibig sabihin, patient siya na tao. He is waiting patiently and wisely. At ang sabi ng Panginoon, pag faithful ang isang tao, he will abound with blessing. Kung ang tao ay consistently faithful, ibig sabihin, consistent sa kanyang pananampalataya, ganoon naman po faithfulness eh. When you think about faithfulness, ang ibig sabihin, consistent with your faith. Hindi bumababa ang faith mo, kundi pataas ng pataas, consistent. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. At nakikita po natin yan sa paligid po natin. Sino po yung pinakamadaling yumaman? Yan usually yung corrupt. Yung mga nakatanggap ng malita, di ba? Yung mga merong mga kung ano. Minsan ganun po yun eh. Madali pong kumita kapag easy money. Ibig sabihin easy money. Yung nagmamadaling yumaman, he shall not be innocent. Kaya nga yung mga Chinese po, di ba, mga businessman na Chinese, bakit sila yung angyayaman po? Kasi kahit maliit lang na tubo, kinakagat nila. Yung pagtsatsaga nila sa mga ganung bagay. Pero hindi ko naman sinasabi maging Chinese po tayo lahat. No? Ang gusto ko pong maintindihan natin, sa buhay po natin, hindi dapat minamadali ang mga decision making. We have to understand first kung ano talaga ang kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Minsan nagmamadali tayo na yumaman eh. Gusto natin itong mangyari, ganito, ganyan. Hindi naman gusto ng Panginoon sa time na ito na yumaman ka. May tamang panahon. Huwag tayong mainggit sa kapwa po natin dahil iba-iba po tayo ng lakad. Iba-iba po tayo ng takbuhin. Mainggit ka sa kabila dahil bakit buti siya, may anak na siya. Buti siya, may asawa na siya. Baka mamaya ang gusto ng Panginoon, mga 60 years old ka bago pa mag-asawa, di ba?
Ang tanong ko sa inyo, paano kung magkakanak, PNG, kung 60 years old? Is anything too hard for the Lord? Gabi, no? Gabi pala ng palataya yan, no? Ang gusto ko lang pong sabihin, mga kapatid, huwag padalos-dalos sa desisyon. Manalangin muna. Kumonsulta muna sa Biblia. Kumonsulta muna sa gabay ng isang tao ng Diyos. Bago tayo sumuong sa isang desisyon na pagsisisihan natin pag tayo ay nagmadali. Don't doubt God's promises. Don't disobey God's process. And number 3 and last, don't deviate from God's path. Huwag na huwag tayong aalis kung saan tayo pinapalakad ng Diyos. In Genesis chapter 18 verse 14, ang sabi ng Panginoon, is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Ito po ay rebuke ng Panginoon kay Sarah at kay Abraham. Kasi natawa sila eh. Si Abraham natawa. Si Sarah natawa po siya. Olo patago yung kay Sarah, yung pagtawa ni Sarah. She laughed within her heart eh. Patago yung pagtawa niya, pero nakita ng Panginoon, ba't tumatawa ka? Sabi niya, hindi ako tumatawa, Panginoon. Hindi, tumawa ka. Is anything too hard for the Lord? O natatawa si Mother Lily, baka. Ang gusto ko pong malaman po nating lahat, ito po ay rebuke ng Panginoon dun sa mag-asawa. Pero ang makikita po natin dito, after silang i-rebuke, nagpatama po ba? Ang ginawa po ni Abraham at ni Sarah, inayos po ang kanila pong mga sarili. Kaya sa Hebrews chapter 11, tignan niyo po yung Hebrews chapter 11, verse 11, kasama po sila sa mga heroes and heroines of faith, mga men and women of faith. Ang sabi po sa Hebrews 11:11, through faith, also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Kung titignan mo yung story sa Bible, sa umpisa, parang wala silang pananampalataya, parang wala silang pagtitiwala, parang nakalimutan nila yung kanila pong, yung pangako sa kanila ng Diyos. Nag-deviate sila sa path ng Panginoon. Dinisobey nila yung proseso ng Panginoon. Pero nung nirebuke sila ng Panginoon, umayos po sila. Ano po ang ginawa nila? Unang-una po, hindi sila magkakanak, kundi sila magta-try. Tama po ba? Kaya nga sinasabi ko po sa mga, nung pag ini-explain natin yung Hebrews chapter 11 verse 11, nasaan yung pananampalataya ni Sarah po doon? Pananampalataya po ito eh. Aware siya sa sarili niya, na baog siya, menopause na siya, wala siyang desire. But by faith and through faith, they need to try. Kasi kung hindi sila magta-try, wala mako-conceive. So they tried and tried and tried hanggang makita nila yung pangako ng Panginoon na matupad sa buhay nila. Ngayon, pag inisip mo, sa mata ng tao, matanda na sila, tapos baog pa si Sarah, di ba? What is trying for? Ba't pa sila magta-try? Mukhang imposible naman yung ginagawa nila. Pero habang ginagawa po nila yun, nandun yung pananampalataya nila sa Panginoon, na bibigyan sila ng anak. They went back dun sa path ng Panginoon. They respected the process of God. Kaya in Genesis chapter 21, verses 1 to 5, and the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. And Abraham circumcised his son Isaac, being 8 days old, as God commanded him. And Abraham was 100 years old when his son Isaac was born unto him. 100 years old, 90 years old si Sarah when Isaac was born. They went back to the path of God. Sana lang mas maganda yung story siguro kung naghintay talaga sila no? Pero they had to do that para magkaroon tayo ng example. Para magkaroon tayo ng reminder na mga kapatid, sa paghihintay natin sa Panginoon, talagang hintayin natin kung ano ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Huwag kang gumawa ng sarili mong paraan. Huwag mong gawin yung sarili mong kaisipan. Ano ang kalooban ng Panginoon? Yan dapat ang tanong ng bawat mananampalataya sa bawat panahon na tayo po ay magdidesisyon sa buhay po natin. Kung ikaw ay may sakit, hintayin mo ang Panginoon sa kanyang pagpapagaling. Kasi hindi mo alam, baka yan ang magiging testimony mo someday.
And now, kung hindi man tayo pagalingin ng Panginoon, yun ang kalooban niya. If we have to live with this kind of sickness all our lives, ang tanong ko po, masama na ba ang Panginoon sa buhay natin? Ibig sabihin ba niya, naging masama ang Panginoon sa atin? Hindi po. His grace is sufficient. God is good all the time. Kaya mga kapatid, sana wag tayong maging, alam niyo po, yun yung pag-iisip natin, ganun lang. Taasan po natin yung ating pong pananampalataya patungkol po sa Diyos, sa kanyang mga pangako, sa kanyang proseso, sa kanyang path. Dapat po itaas natin yung pananampalataya po natin. Sila Abraham at Sarah po, nung sila po ay nakarinig ng rebuke sa ating po Panginoon, they went back to the path of God at sila po ay pinagkalooban ng anak, yung pangakong anak ng Diyos sa kanila. Tatandaan niyo po, ang Panginoon omniscient. Ang gusto ng Panginoon, pagpalain tayo, pagsaganain tayo. Panghawakan mo ang pangako ng Panginoon. Huwag tayong mainip sa buhay natin. Gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Wait wisely, wherefore be ye not unwise, but understanding. Intindihin mo. Malaman mo, alamin mo. Understanding what the will of the Lord is. Tayo po tumayo lahat. Let's all stand. I believe lahat po tayo dumadanas sa paghihintay, no? Lahat tayo may kanya-kanya mga heart's desires. Ano ba yung tamang trabaho para sa atin? Sino ba yung dapat na lifetime partner natin? Kailan ba tayo magkakaroon ng mga provisions? Kailan ba ako makakaahon sa utang? Lahat tayo may pinagdadaanan. Pinapakita po sa mensahe na ito na bago tayo tumapak sa isang desisyon, make sure natin na nalaman natin ang kalooban ng Diyos. Wait wisely, my dear brothers and sisters. As kung paano ka kinausap ng Panginoon sa gabi na ito, tayo po'y manalangin dito po sa altar. Baka meron kang heart's desire or prayer na hanggang ngayon di tinutupad ng Panginoon. Nawa, napalakas ng mensahe na ito ang iyong loob at napataas ang iyong pananampalataya upang patuloy kang maghintay. Huwag tayong susuko dahil ang Panginoon tumutupad sa pangako. O baka naman gumagawa ka na ng sarili mong paraan. Kaya pala hindi tayo pinagpapala kasi yung sariling paraan natin yung pinapakita natin. Hindi yung paraan ng Diyos. Hindi yung proseso ng Diyos. Baka wala ka na sa landas ng Diyos. Huwag kang masabik sa mga opportunities. Kung yan naman ay dadalhin ka outside the will of God. Make sure that you are in the will of the Lord. Para may blessings. Outside the will of God, wala pong blessing. Wait wisely, my dear brothers and sisters. Dear Father in heaven, thank you for this message. Nawa Panginoon, napalalahanan po kami nito na maghintay pa po Panginoon sa iyong mga kasagutan. Na kung kami Panginoon ay hahakbang, sana naisip namin, na panalangin namin ang mga bagay-bagay. Huwag niyo po kaming hahayaan Panginoon na mapunta sa isang desisyon na aming pong pagsisisihan. Huwag niyo po kaming hahayaan, Panginoon, na malayo po kami sa iyong kalooban. Panginoon, kung meron man sa amin dumadaing sa banig ng kalamdaman, patatagin niyo po ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Kung hindi niyo ba sila papagalingin pa, Panginoon, nawa, Panginoon, makita po nila yung purpose. At Panginoon, nawa po ay wag humina ang kanilang pananampalataya sapagkat you are our healer. Sa mga nangangailangan, Panginoon, maintindihan namin at lagi namin makita that you are our provider. Hindi ka na late, Panginoon, sa mga provisions mo. You will always provide for us. You are our protector, O God. You are our Savior.
You love us so much, O Lord. And you know everything in us. You know everything in history. You know everything even in the future, O God. Kaya sa Panginoon, lagi ko po kaming manghawakan po sa inyo. At huwag namin bibitawan, Panginoon, ang aming pong pananampalataya. Thank you, Lord, because nothing is too hard for you. We just have to wait wisely. Dear Father in heaven, ano man po ang panalangin ng bawat isa po sa amin, katagpuin niyo po sila, Panginoon, at tuwa ang kalooban niyo ang maganap sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari po kayong bumalik sa inyong pong mga upuan. At sa ilang pong mga announcement po natin, bago po tayo dumako po sa ating pong offering, this coming Thursday, please pray for Pastor Nelson and company, Pastor Nelson Cadena. Darating po sila dito po sa Pilipinas this coming Thursday. Pero makakasama po natin sila sa August 9. Okay po, so August 9 po ay speaker po natin si Pastor Nelson Cadena. So, prepare po tayo mga kapatid. Umaga po niyan. Nandiyan po yung mga kapatid natin from Paris. Kaya yung mga special numbers po natin at ng umaga po, puro mga taga-Paris po ang mag-render po niyan. Tapos sa hapon po ay yung CYA Big Night, si Pastor Nelson din po yung mag-speak po. So be excited mga kapatid, especially mga kapatiran po natin from Paris, France, ang bibisita po sa atin. Okay po, so yun lang po muna yung mga announcement. August 20, 21, 22, yan po yung ating pong Youth and Young Pro Camp. So we will have more announcements in the coming weeks patungkol po doon. Sige po. For our offering po, let me read to you Proverbs chapter 11 verse 24. There is that scattereth and yet increaseth, and there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. Tayo po'y manalangin, let's pray. Ama namin Diyos, diadakal po po namin Panginoon. Maraming salamat po Panginoon sa napakinggan po namin message Panginoon. Naway hindi lamang po namin ito napakinggan, kundi may play po namin ito, Panginoon, sa mga sitwasyon sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, kay Pastor Norman. And amin din po dinadalangin, Lord, yung aming offering, Panginoon. Patuloy niyo po, itama po ang aming puso sa pagbibigay. And naway maging kagamit-gamit po ito sa inyong kalalawak at ikalalago ng inyong ministeryo. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Let us sing Anything That Costs Me Nothing. I cannot come before a righteous soul, Everybody sing. and offer to Him worldly things I do not need, and hope His peace. For He wants me to give a heart that's truly